Isang maligayang araw po sa inyo pong lahat. Gusto ko pong batiin ang atin pong banal na Espiritu Santo. Pati na rin po ang sarili ko po. Ito po kasi yung isa po sa pinakamahalagang araw sa buhay ko. Ang ika-6 na anibersaryo po mula po nung marinig ko po ang banal na tinig po ng ating banal na Espiritu Santo. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang araw na ito. Kaunting pagbabalik tanaw lang po. July 16 po, 2019, araw ng Martes, sa ganap pong ika-6 po ng hapon, nang ang buhay ko po, na dating napakasimple at payak po, ay nagkaroon po ng napakalaki pong pagbabago. At yun nga po ay nang marinig ko po ang tinig po ng ating Diyos na kataas-taasan. Gusto ko pong magpasalamat sa ating banal na Espiritu Santo sa kanya pong pagmamahal, napakalawak pong pangunawa at pag-intindi po sa inyo pong abang lingkod. Dahil nga po hindi po pangkaraniwan yung akin pong naranasan, ng atin pong Espiritu Santo ay labis po siyang nahirapan at para makumbinsi po ako na siya po ay aking panindigan. Kaya po naganap po ito, ako po ay 45 taon. So nung matanggap ko po ng buong buo po to, na sinabi ko po sa sarili ko, dahil nga po lahat po ng mga katanungan ko ay nabigyan po at niyan ang linaw at malinaw na katugunan. Sa edad ko pong 50 taon, nung isa pong taon pagkatapos po ng aking ika-50 taong kaarawan, ay nagdesisyon na po ako na bukal po sa aking puso na yun nga po na ang lahat po ng kanyang kapahayagan ay akin pong tinatanggap ng maluwag na maluwag sa aking kalooban. Kaya nga po nung dumating po ang ika-6 na anibersaryo po, nandiyan na po, nakapagtatag po ako ng isa po nga pong bagong reliyon, at yun nga po ay tinatawag kong Sagradong Romano Katoliko ng Espiritu Santo. At dyan din po nabuo na mag-iisang taon na rin po yun pong banal na libro, at doon nga po ay nakapahayag po ang lahat po ng isiniwalat po sa akin ng atin pong Espiritu Santo. Maraming pong salamat, at sa tindi po ng mga aking pinagdaanang pagsubok ay sa awa po niya at gabay po niya ay akin pong nalampasan. Kaya ngayon po ay heto na po ako. Halos wala pong makapaniwala na sa tindi po ng aking pinagdaanan ay makakabalik po ako ng mas higit pa po kaysa sa dati po. Gaya naman po nung aking naipangako, nakatuwaan lang naman po dahil nga po naka-6 na anibersaryo, dumating ako dito sa ika-6 na anibersaryo. Yun nga pong pahula kung ano po yung pareho po naming sobrang kinatatakutan po ng mahal na Birheng Maria. Na yun nga po, kaunting balik tanaw po, ihahayag ko po sa inyo kung bakit nga po ang ating mahal na Birhen ay takot na takot din dun po sa sinasabi ko. Nung ang ating pong mahal na Birhen, sa simula po ng mundo, ay nagpasya po na makipagkita kay Haring Ismael upang yun nga po yung namumuo pong sigalot at away po sa pagitan po ni Haring Ismael at ng kanya pong pinakamamahal na asawa, ang Haring Hesukristo, ay ang plano po niya ay maiayos nga po. Subalit hindi nga po natuloy dahil nga po hinadlangan po ng kampon po ni Magdalena, ang reyna po ni Satanas. Ang atin pong mahal na Birhen, habang pong naglalakbay kasama sina Magdalena, Magda at lahat ng kanyang mga kampon po ay ibinulid po. Itinulak po ni Magdalena ang mahal na Birhen sa napakalalim pong bangin. At nung mahulog po ang ating mahal na Birhen, lahat po ng emosyon po ay naramdaman po ng ating mahal na Birhen. Lalong-lalo na po nung makita niya yung
labis-labis po niyang kinatakutan. Diyan na po kumabog ang kanyang dibdib, diyan na siya umiyak, diyan na siya nasaktan, lahat-lahat po. Kaya po, nalikha po ang lahat ng uri ng sakuna, salot, panganib, kulog, kidlat, mga lindol, kaguluhan, mga digmaan, lahat po yan. Nagkaroon ng pagdurusa, pagluha, dahil po diyan. At kung bakit naman po ang inyo pong abang lingkod ay natakot din po dun sa labis po at sobra-sobra din pong kinatatakutan ng ating mahal na Birhen. Pagbabalik tanaw lang po ng akin pong kabataan. Siguro po mga 6 na taon ako noon, palibhasa, lumaki po ako sa liblib na lugar, sa probinsya po. Ang madalas pong libangan ng mga batang kagaya ko ay yung paglularo po nung luto-lutuan. Nasa ilalim po kami ng puno ng duhat noon. Marami po akong mga kalarong bata. Nang makita ko po na yung kalaro ko pong bata ay yung labis ko pong kinatatakutan ay hawak-hawak niya sa kamay. Nung makita ko po na hawak-hawak niya sa kamay, agad-agad po ako po ay pumatong po sa isang bato. Ang sabi po nung kalaro kong bata, ang arte mo naman, ayaw mo sa lupa. Pero hindi ko po masabi sa kanya na natatakot ako dun sa hawak niya. Kaya nagpanggap po ako na wala lang kasi nga po, alam ko kapag nalaman nila na natatakot ako dun, malamang po'y ihagis nila sa akin ito. Kaya po halos pinagpawisan po ako ng sobra at halos pag uwi ko po ng bahay, halos 1 linggo po na palagi ko po siyang napapanaginipan. Kaya mula po noon, inilihim ko po sa lahat na takot po ako doon. Dahil nga, alam ko po na kapag sinabi ko sa kanila, malamang po lalo po nila akong takutin. At yan nga po, ay walang iba po. Sa bulati po. Takot na takot po ako sa bulati. Yung kulay brown po na nasa ilalim ng lupa. Takot po ako sa ahas, pero takot po ako dyan. Kaya ako po, hindi naman ako lumaki na anak ng mayaman, pero ayoko pong umaapak po sa lupa, lalo po dun sa may mga putikan, dahil alam ko pong nandyan po sila. At binabati ko po si Mystery po, dahil kayo po ang nakakuha ng tamang sagot po. Bulati po, maraming salamat po dun po sa ibang nagpadala rin po ng kanila pong kasagutan. Miss Mystery, pakisend sa akin ng GCash number mo at yung halagang 1,000 piso ay ipadadala ko po sa inyo. Pasensya na dahil yan lang ang nakayanan po ng aba pong lingkod ninyo. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Bagamat alam ko na ang mga kapahayagan ko po ay talaga pong malayong-malayo dun po sa kinagis na natin. Maraming pong salamat sa inyo pong pangunawa, pakikinig. Maraming salamat po kay TikTok, kay FB, kay Reels, sa inyo pong lahat. At ito po ay hindi po ninyo sa akin ginagawa, kundi po sa atin pong Diyos na kataas-taasan. Banal na Espiritu Santo, maraming salamat sa iyo. Ako'y nangangako na hanggang may hininga na lumalabas sa hininga ko, sa ilong ko, hanggang may tinig na lumalabas sa bibig ko. Maglilingkod po ako sa inyo hanggang sa dulo ng buhay ko. Kung hanggang kailanman po yan, ay kayo po ang nakakaalam. Maraming pong salamat at mahal na mahal ko po kayo. Maraming pong salamat. At maligayang ika-6 na taon po ng anibersaryo. Hanggang sa muli po, Miss Mystery, congrats! Bye! Bulati po. Huwag niyo akong tatakutin dyan. Ay, naku naman. Hindi. Magkakanya-kanya tayo pag ako'y tinakot nyo dyan.
Bye-bye! Paalam!